Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapuntos na nanonood dito sa aking YouTube channel, sa Bro John Alabado TV. At ngayong gabi atin pong i-review yung nangyari na banggaan sa pagitan ni Pastor Brian Badao laban kay Brother Jun at kay Brother Angel. Kaya sa gabing ito, wala po muna kaming live dahil meron kaming gagawin. Pasensya na po kayo And then, wag niyo po kalimutan na i-share po yung ating content at paki-subscribe po dito aking channel. I-hit yung notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Bro Russia, wala, wag ka muna umalis. O sa live lang. Para yung debate ko buo. Ang nakalagay sa ito kasi patutunayan ko na ang Baptist Church belongs to a true apostolic church. Pwede gawing ang Baptist Church is the true apostolic church gaya ng claim ko ngayon, gaya ng ko ngayon para kasi mukhang may something fishy dito belongs to mag-chat tayo diyan kasi nasa chat. I-ano muna natin 'tong dalawang to sige. Since nandito. So, bro Brian, sige para matuloy na rin yung sa atin, bro. Ano man ang gusto mong Ayoko na. Hindi, joke. Okay lang din. I mean, hindi, joke lang to naman. Masarap din makipag-usap kasi syempre sharing lang naman yan, wala namang dyan. Kaya nga. Ikaw bro, baka may suggestion ka? Ikaw nga, ikaw na lang siguro kasi narinig ko. Ano yung dalawang sinabi mo kanina? Either sa baptism o yung in the name of Father, Son, and Holy Spirit ang or Triune God yung formula ng baptism or Godhead tayo. Alin sa dalawa? 'Di ba? Oneness ka? Anong topic ang nasa isip mo patungkol sa baptism at patungkol sa Godhead? Kung sa baptism, syempre yung Trinitarian formula, yung baptism. Kung Godhead naman, of course, Trinity, hindi oneness. So ikaw, alin ka sa dalawa? Yes, understood yun. Pero ano yung topic? Yung buo daw, patutunayan ko ganun daw, yung proposition daw. Kung baptism tayo, patutunayan ko na ang formula ng baptism is yung sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun sa baptism. Kung Godhead naman, siyempre patutunayan ko na ang Diyos ay may tatlong persona, hindi isang persona lang. Okay, or hindi yun. Sa parehong proposal mo, ano yung authority natin diyan? What authority? Kasi putol yun. Kasi papatunayan ko na ang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak, base saan? Anong base sa Bible? According to the Bible and references, of course. Okay. Hindi natin pwede limitahan yung mga yung mga gagamitin natin para hindi tayo ma-INC. Correct. Correct ako. Agree ako doon. Tawag doon yung pati doon sa Trinity. Sige. Ano kaya maganda? Ikaw, anong mas matimbang sa'yo, bro? Ikaw nga pinapili ko kasi ikaw ang may dalawang nagbanggit ka kasi sa debate nyo kasi ni Padre Jando. Ganito, kayo? Since yung baptism na lang sige kayo. Una, si Brian yung mag-affirmative, tapos yung isang topic naman si Brother Yosomar yung mag-affirmative para ako na lang una, Rush. Patutunayan ko na yung baptism is Trinitarian formula sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa Biblia at referensya. Yan. Kasi yan ang naging argumento mo kay Brother Jando ngayon. So susundan ko na lang yung argumento mo para kasi natibag ka na ni Brother Jando, tibagin ko. Walang problema. Yan, lahat tayo may right sa opinion natin. Yes, opinion ko lang naman 'yon. No hard feelings. Ang tawag dito, bro, papatunayan mo na yun ang formula ng baptismo. Yes, ang baptismo ang formula ng baptism is ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa Biblia at referensya. Alright. Pwede. Sa next Saturday naman. Ay, alam ko may debate ako diyan, bro, 'di ba, kay Brother Jenmar? Ayan naman tayo, baka umabot na naman tayo ng 4 na cancellation yan.
Oo, medyo mahaba yung ano ko, lalo na pag Kasi bro, Saturday. Kasi may debate peak kasi ako, time Brad, yan. ano. Sige, ano kayang Teka lang, bro, availability mo? Teka lang bro, yes, Umar, ano ko rin, i-confirm ko kay Brother Rasha. Brother Rasha, Sige, sige. pagkakaalam ko meron ako debate ng Saturday. Pasensya na bro, kasi talagang Saturday Hindi, lang okay talaga lang, yung okay pwede lang, kong okay lang, okay lang, maibigay. okay lang. Yes, yes. Kung yung availability mo lang. Pero sana wag naman yung umabot katulad ng topic ni Brother Jando na tayo sana 4 na cancellation yun eh. Hindi, bro, September 20. kasi kaya umaabot ng ganun, Sabado lang talagang available ako. So kapag ka merong biglaan na dumating, talaga may extension ng ganung katagal kasi Saturday lang talaga ako available. So yun lang, sana Sige. maintindihan mo. Okay, nawaan ko Ah, naman kasi busy ka nga din naman. oo, artista, hindi joke. Ay, Ah, joke lang yan, joke lang. Jericho Rosales kasi, no? Bro, Rasha, anong, Bro, meron ba? Meron ba akong debate? wala akong record kay ano, kay Jaramel? Denmar. Brother Jaramel? Pastor Jaramel? Hmm? September 20 yan, no? Wala Sige eh. bro, Brother Sumar, basta kung wala yan, tayo ang sunod. Sige, message na lang tayo uli. Message. Message na lang para sigurado. Tapos, wag mo muna nating i-closure, baka masaktan na naman ako. alright. Pero to be honest, no, mas matimbang sa akin yung yung Godhead. Pero sige. Yung ganit na lang unahin natin. Ikaw ang mag-affirmative or ako? Ikaw. Siya ba dyan rin? Ikaw mag-affirmative. Patunayan niya na oneness. Patunayan mo na ang Diyos ay isang persona lang. Sige, gusto mo yan. Ay, correct. Sige. Yan, sige. Okay. Negative ako dyan. Sige. So, Okay. hanap tayo ng Saturday, alas 8. I-confirm natin sa kanya kasi siya lang yung nakakalam sa oras niya eh. Salamat kay Brother Jando. Hopefully, looking forward ako pag may ibang topic, mag-propose ako kay Brother Jando. Then, Yung sa atin muna. kaya nga, Na-inlove ko na yata kay Jando. Parang may gusto kay Jando. so ano lang yun, looking forward lang para hindi lang isang usapan ba. Okay, sige. So, hanap tayo kay Sumarto. Hanap tayo ng Saturday. Kasi meron Sige. meron din akong mga pick kasi yung Saturday na yan eh. Ang daming nakikipag-debate dyan. Kasi weekend eh. At least, Weekend kasi. At least Brother Yasumar, si Brother Rasha ang bago. Kausap natin siya ngayon. Kasi nakaraan tayo dalawa lang eh. Pero ano na yun eh. Sit na sana yun eh. May thumbnail na nga. Kinabukasan tapos bigyan na cancel. Pero okay lang. Sige. So sana naman itong sa pag-uusapan natin ngayon na sana matuloy na. Sana lang. Pilitin natin matuloy. Sige bro. Sige. Pilitin mo pala. Sige bro. Si Brother Yasu, di ba? Brother Yasu, Bisaya pa rin? Bisaya ba or ano? Taga Cagayan. Silingan ng Grasya. Alright. Okay. Sige. Salamat ulit. Salamat. Bro Pastor, baka pwede po magtanong kahit isa lang. Isa ako sa dito sa punto por punto. Sige po, sir. Brother na lang po, brother. Hindi naman ako nagpapatawag ng pastor kasi. Brother. Ako po yung nag-ebanghelyo po kanina, Pastor. Okay lang po, magtanong po. Sige po. May time ka pa. Kung Okay kaya po. kong sagutin. Okay, ganito. Okay, ganito po kasi kasi sabi mo nga claim lang ng Catholic yung kumbaga pag-claim ibig sabihin hindi totoo para sa iyo na ang Catholic Church. Premise pa lang po. Naniniwala ka sa sabi ni Jesus, kumbaga lang to na pag-aaral. Sabi ni Jesus sa Mateo 16:18, di ba? I will build my church and even the gates of hell will not prevail against it. Di ba? So, ibig sabihin ng church niya mananatili. Naniniwala ka doon? Yes, Yung amen. church niya mananatili. Amen. Opo. So, pagkatapos po sinabi niya din po sa Matthew 28 verse 20, turuan niyo sila, sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, sasamahan niya iglesia niya until the end of the world. Tama po ba 'yon? Naniniwala kayo doon?
I agree din dun sa ano pagkakaintindi mo. Oo, I agree. sasamahan niya, no? So, yung iglesia yon at sabi rin sa Efesos 5:22-23, ano lang to, premise lang po, no? So, sabi niya, Ano po 'yun? Ano pong verse? 5:22-23, yung sabi niya ang si Kristo ang ang ulo ng iglesia at siya yung tagapagligtas nito. Ililigtas niya yung iglesia. Tama po ba 'yon? Okay. Opo, So opo. ang tanong ko ngayon, yung iglesia tinayo niya, sabi mo, hindi ang Roman Catholic Church. Claim lang, although sa history nandoon sa kasaysayan. So kung claim lang yon, yung church na tinayo niya 2,000 years ago, nasan na ngayon yon? Kasi hindi naman siya mawawasak eh. Nasan ngayon yon? Okay. Sagutin ko ng ano no, yung ah, tawag doon yung pinakatanong mo. Unang-una, yung sinasabi kanina ni Brother John Doe na tracing, hindi ko naman kinontra yung pagte-trace niya eh. 'Di ba? Ang kinontra ko kasi doon yung teaching. Kasi halimbawa, bro, kung Hindi sabihin po, natin na ang tanong ko lang po, Hindi, bro, categorical lang po. Nasa na po ngayon yon? Categorical di ba, debate ganun. Nasa na po ah, ngayon yon? Yung simbahan na tinayo niya na hindi mawawasak, hindi maano, naniniwala kayo doon at yun na ililigtas mm. niya. Ang tanong ko nga po, ngayong panahon na to, nasa na yon? Kasi sabi niyo, hindi Roman Catholic Church yan. Nasaan yun Yes. at alin yun? Ano lang Yung po, mga categorical lang po. walang specific na church. Ang sinasabi ko lahat nung nag-i-stick doon sa Nasaan teaching. nga? May specific, mayroon siyang Bro, tinayo. sinasagot ko yung tanong mo eh. Kinakat mo Nasaan ko nga? eh. Nasaan nga po muna? Ito nga, ang sinasabi ko, kasi kinukulong mo ako sa tanong mo na dapat nasa isang specific na lugar, specific place. Hindi po ganun ang sagot ko. Ang sagot ko po, lahat ng mga nagtuturo ng apostolic teaching, na totoong apostolic teaching, ito po yung church. Kasi po yung church na tinutukoy ay samahan ng mga tao na nagtuturo ng apostolic teaching in line doon sa apostolic church ng Bible. Hindi, Oh. yun nga, yung sinasabi ko nga, yung mismong church na yon, nasa na ngayon in line with the Apostolic Church. Alin yon at saan? In line with the Apostolic Church. Kasi sabi mo, hindi Roman Catholic Church. Kailangan, pag mag-negative ka, may totoo. Pag mali, pag hindi totoo, may totoo. Sino yung apostolic succession na kasalukuyan na kung hindi ang Roman Catholic Church, alin nga doon na tandaan po natin ha, ang dapat sa kasaysayan, alam mo, kung nasan na kaya yun kasi namatay na sila, siyempre may papalit, nasan na ngayon at sino yung may connected doon sa mga apostol sa panahon ngayon? Nasaan at sino yun? Kasi siguraduhin mo, kasi ayaw mo ngang tanggapin yung yung pong Roman Catholic Church. So, nasan na ngayon yon? Sino ba yung mga yon na connected sa apostolic succession? Sino po yon at nasan? Inuulit ko yung sagot ko. Lahat ng mga church na nagpapatuloy doon sa apostolic teaching, ito yung tinutukoy na church na hindi po pababayaan ng Diyos. Yung Anong official name po nun? Teaching. Anong official name ngayon nun? Hindi ko naman alam lahat ng mga church na nagtuturo ng apostolic teaching eh. And kung akong tatanungin mo, I claim to be one of those churches. Kagaya nyo, nakiklaim din kayo. So, may connection ka ba sa yung founder nyo sa apostolic succession? Meron po, wala. Hindi ka sumasagot ng categorical eh. Oh, kasi nga bro, hindi naman lahat ng tanong ay sasagot mo ayon sa tanong. Debater ka, dapat alam mo yan. Kung mga debater dito, hindi porket tinanong ka, sasagutin mo siya according sa tanong. Kasi may sagot ka eh. Ngayon, sasabihin mo, anong tanong mo ngayon bro? Yung nga po sinasabi ko, unang-una, wala kang maibibigay, nung unang tanong ko, wala kang maibigay alin ang charts na yon. At sabi mo, hindi yan mawawasak. At sinabi mo, lahat, di dumami. Isa lang yun eh. Brother Angel. Yes, bro. Excuse mo na ako Ano ibig sabihin ng COAT? Ipaklaro ko lang. Ano bro? Church of Apostolic Truth. Church of Apostolic Truth. Kasi back to you, Brother Angel. Okay, Church of Apostolic Truth. O yan ay sinasabi natin, no? Ang tinatanong ko na po natin kanina, hindi mo mabigay kung alin yon. Sabi mo lahat. Dumami tuloy. Ang daming church ngayon, bro. Ang daming church. Na yung lahat yun totoo. Ang daming church. Di lahat yun totoo. Bro, kontra na yung sinasabi mo, nagkokontrahan doon sa sinabi ko. 'Di ba? Sabi mo hindi ko binigay, tapos nagbigay ako ng marami. Di binigay ko. Diba? Di lahat nga yun, yung marami yun. Pakiintindi yung sinasabi ko.
Ang tanong mo kasi saan yung church na yon, sino-sino yon. Ang gusto mo sa akin, i-identify ko yung isa-isa. Hindi, Diba? isa lang. Kaya nga Nasa sabi ko, na ngayon ang sagot yun. ko, Isa ang lang, response bro. ko dun sa tanong mo, hindi bro, understanding mo yung isa eh. Huwag mo ipilit sa akin yung understanding mo. Pinipilit mo sa akin yung understanding mo, sumasagot ako base sa pagkaka-ano ko sa understanding ko. Huwag mo ipilit sa akin yung understanding mo. Ito nga ang aking understanding. Lahat ng mga apostolic na tawag doon, pinanghahawakan pa rin, pinipreserve pa rin, yung original apostolic teaching, ito yung church na tinutukoy doon sa mga binasa mo. Kung ikaw, kung sabihin natin Roman Catholic ay nag-i-stay, pinipreserve nila yung apostolic teaching, talagang yun. Kumaga, let's say that's the yung katotohanan, talagang na-preserve nyo. At may iba pang church na bukod sa Catholic Church ang nag-preserve ng apostolic teaching. Then sila yung tinutukoy doon ng mga church, katipunan ng mga tao. Excuse mo na, Pentecostal kayo, bro? Hindi bro, lumabas kami diyan. Hindi ako Pentecostal. Offshoot. Offshoot. Okay. So ngayon, gusto kong puntuhan, Brother Angel. Ay, Brother Angel ba? Brother Angel? Yes po. Okay, ang gusto ko kasing puntuhan doon sa tanong mo, ang nakikita ko lang kasing established doon sa stand nyo, lahat ng mga Catholic na defender na napapakinggan ko, basta't na-trace kayo, pabalik doon sa original na church, kayo ang totoo. Parang gano'n, di ba? Tama ba? Hindi, kasaysayan yung bro eh. Kasi di ka pwede. bro, pagka wala kang connection doon ayon sa kasaysayan bro, sulpot ka. Tama? Kasi wala kang connection eh. Tandaan mo kapatid, diretsahan to Tandaan mo, kasaysayan sa buong mundo ng church, walang ibang apostolic successor kundi ang Roman Catholic Church. Now, ikaw, kaya mo bang patunayan yung church mo, sandali lang bro, yung church mo may apostolic succession kahit reference, mayroon wala. Categorical. Kahit reference, meron wala. Hinihintay kitang matapos sa pagsasalita mo. Pag ako sumagot, patapusin mo ako. O yun nga, tinapos mo na. Ano yan eh, kapastusan yun bro. Ngayon, hindi. Anong tanong mo? Yun nga yung kung saan? Kung saan? Yun nga hindi yung kabastusan kasi yung bati dun sa sinasabi mo po bro, dun nga ako bumabase kasi, yun ang sinasabi mo kasi, hindi lahat kasi may apostolic succession. Ikaw nga nagsabi, ayon dun sa dapat sa turo. Hindi turo yun, dapat connected siya sa apostol kasi ang turo nasa Biblia, lahat naman kasi magkiklaim na turo. Tama ka. I agree. Yes, claiming yun ang totoong claiming. I agree. Mapapatunayan mo, yes, ang mapapatunayan mo totoong turo talaga galing sa apostol, makikita mo sa kasaysayan nga sabi ko. Kasi kasaysayan, ang Biblia, kasaysayan, alam mo dapat kung saan. Kaya nga, hindi po pwedeng sabihin lahat na nagbasa ng Biblia, yung nasa Biblia, sinusunod namin yan. Wala akong ganyang argument. Bro, yung sabi mo lahat ko lang. Bro, kasi kinat mo ko kanina, nagtatanong mo, kinat mo ko. Ang tanong ko sa iyo, just to confirm lang yung stand, yung pagkakaintindi ko sa inyo. Ang pinaka-establish nyong basis na patunayan na kayo ay totoong church, apostolic church, is yung natitrace kayo pabalik doon sa original church. Yes, bro. Okay, ngayon, ang tanong ko bro, si Martin Luther pa matitrace mo pabalik sa original church? Hindi na. Hindi na. Bakit mo sinasama yung excommunicated? Automatic cut na yun, bro. Cut na yun. Yan? Logic, cut yun. Inconsistent yun. Kasi, bakit cut nga siya dahil na-excommunicate siya? Ano pa ba naman? Ulitin ko ha. Ano ba yan? Ang logic, pinapa-confirm ko sa inyo eh. Dapat na-trace sa history na galing ka sa original. Tama ba? Yes, of course. Kasaysayan. Ito ang tanong ko, yes or no lang bro. Yes or no lang. Wag mo nang paliwanag. Si Martin Luther ba matitrace ko pabalik sa original church? Matitrace ko pabalik nung hindi pa siya excommunicated. Yes or no lang. Yes or no. Of course, dalawa yun eh. Una, kasama siya. Pangalawa, na excommunicate. Intindihin mo kasi yung sagot, bro. Dapat nagigets ko yung sagot mo. Anuin mo yung pastor, sa kaligtasan kasi to, pinag-uusapan. Seryoso, may walang personal na to, no? Agree. Hindi naman ako personal. Educational kasi to, bro, sa kaligtasan mo at kaligtasan ng kaluluwa ng pamilya mo rin. Ang pinag-uusapan dito, bro, ang totoong church, connected siya sa mga apostol. Hindi pwede nagbasa ka, connected ka, walang gano'n, sulpot yun. So, ang nangyayari kasi ngayon, sulpot yun, bro, hindi pwedeng, kasi 2,000 years ago, may church,
Yes, bro. May church na kasi ano, intindihin mo. Ang sinasabi mo kasi, dapat may connected. church na eh. Kailangan connected ka na. Dapat connected. Saan sa scripture as our basis of authority? Naniniwala ka naman ang scriptures ang basis of authority natin. No, hindi. Mali. Hindi yun. Mali ka na kagad. Sa inyo, scripture lang. Alam ko sa inyo, yung basis of teaching nyo, yung church, tama ba? Yun ang nasa Bible, bro. 1 Timothy 3:15. Teka lang. Dito sa pinag-uusapan natin dito, sa pinag-uusapan natin. Bible. Hindi, 1 Timothy 3:15 ng church ang Pillar and foundation. Pillar and foundation of truth. Not Church, the hindi. Bible. Not the Bible, church. Mali ka na dyan, hindi ka biblikal. Nag-isip ka tuloy. Hindi ka Hindi ako biblikal. nag-iisip dahil mali yung intindi niyo sa akin eh. Dito lang sa pinag-uusapan natin. Dito sa pinag-uusapan natin ngayon, saan galing na sinabi niyo na dapat connected sa Apostolic Church para masabi mo na apostolic ka? Saan sa Bible? Yun yung magiging basis ko ng authority. Dapat, sige para malaman ko na totoo kayong apostolic, dapat connected sa inyo. Dapat ganon. Meron ba kayong ganon sa Bible? Yes, meron. 20. Ayan sabi meron, niya true. Turuan. Sabi doon. Tsaka, sabi niya, turuan niyo sila. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Teaching pala eh. No, not teaching, bro. No, mali, bro. Brother Angel. Brother Angel. Kung pag-aaralan mo, bro, Brian, no, ayoko sanang makisali kasi tapos na kayo ni Brother Jan, pero magbigay na lang ako ng opinion. Magbigay na lang ako ng opinion na kung pag-aaralan mo ang teaching ni Apostle Paul, no, yung sinasabi mong apostolic teaching, ano yon? Entrusted yon. Entrusted. Ibinigay saan? Sa mga apostolic successor. So, ang kanilang succession not through teaching nila, but through yung pagpapatong ng kamay. Like ni St. Paul, kung titingnan mo St. Paul bago siya pangaral ng salita ng Diyos, although si Christ na ang nagpili sa kanya, pinatungan pa rin siya. Kung titingnan mo sa Acts 13, pinatungan muna siya ng kamay. At nung si St. Paul na ang nangaral, si Timothy pinatungan din niya ng kamay. At sabi niya sa 2 Timothy, sabi ni St. Paul, yaong mga nakita mo at narinig sa akin, ipangaral mo rin sa iba, ipagawa mo rin sa iba, pati na yung pagpapatong ng kamay. Kasi sabi pa nga niya sa sulat din niya kay Timothy, huwag mong basta ipatong ang iyong kamay sa mga hindi karapat-dapat. So may pagpapatong ng kamay, doon magmumula ang apostolic succession. Hindi sa teaching lang. Ibang teaching, ang teaching is entrusted to the apostolic successor. The apostolic successor. Yun ang pinagkaiba doon. Kaya sinabi niya ba dyan doon sa iyo kaganina, pinakalinaw, hindi pwede na magbatay ka ng apostolic succession mo sa teaching kasi ang daming nagtuturo kayo, mali-mali naman. Ang malinaw na apostolic succession through yung paglilihan. Paglilihan yan ang apostolic succession. Okay. Sige. Sa Bible. Yan yung kinu-question ko kanina kay Brother Jando. Naghahanap ako sa kanya ng evidence beyond reasonable doubt na hindi ako magda-doubt na talaga naipasa. Yes, sa 2 Timothy na mababasa mo yan 2 Timothy and 1 Timothy. Binanggit yan ni St. Paul. Sabi nyo, pagpapatong ng kamay. Yes. Bigyan nyo ako ng evidence, reference na si Pedro nagpatong siya ng kamay. Kanino man ang sinasabi nyo na sumunod sa kanya? No, not verbatimly, but ano nga siya ang pagtanggap ng katotohanan kasi hindi man siya verbatim or explicit, there's also implicit. Ano ba ang tradisyon nila? Bigyan mo na tayo ng tradisyon. Kasi hindi man pwede na iba ang tradisyon ni Paul na tinanggap, iba din ang kay Pedro. Kasi kung babasahin mo ang 1 Corinthians 15, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, ang aming turo iisa lang. Iisa lang ang kanilang turo. So kung ang turo kay St. Paul, ang natanggap ni St. Paul na turo is pagpapatong, hindi pwede na si Pedro hindi pinatungan or hindi pwede na si Pedro hindi nag-aaral ng pagpapatong. Pareha sila eh. Ito, wait lang. Iyan natin yung ko lang yung reference na para maunawaan mo yung I agree. Yun bang nakukuha ko yung iniintindi ko nga pinapakinggan kita iniintindi ko. Yes.
So gusto ko kasi ikat dahil may punto ako doon na gusto ko itanong sa'yo. Halimbawa, sabi mo, hindi ko kino-question si Pedro at si Pablo. Ang kino-question ko yung sinasabi nyo na sumunod kayo doon sa apostolic succession. Ngayon, sabi mo nga, base sa sinabi mo, malinaw na kailangan pag nagtasa ang apostolic succession, nagpatong ng kamay. Meaning to say, merong official na nag-a-appoint sila. Tama ba? Tama ba ang pagkakaintindi ko sa'yo? Yes. According to the Bible yan. Iyon ang hinihingi ko. Anong ebidensya nyo, beyond reasonable doubt, na si Pedro nagpatong ng kamay doon sa tinuturing yung sumunod sa kanya na apostol. And then, sunod-sunod na hanggang ngayon. Okay, babasahin ko. Basahin natin sa Acts 8. Acts 8, 14 to 17. Babasahin ko sa iyo, ha. Wait, yan ko lang. Acts 8, 14 to 17. Nagpatong si Pedro ng kamay. Acts 8, 14 to 17. Gawain ng mga apostol yan eh. O, basahin natin, no? Acts 8. Basahin ko, ha. Acts 8, 14 to 17. Hindi ba nagpatong si San Pedro? Sabi dito, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at si Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi ba ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ni Jesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay. Nagpatong hindi? Bro, hindi kasi yun ang kina-question ko, bro. Hindi. Ang question mo kung saan nagpatong si Pedro. Nabasa na nagpatong ng kamay, tapos ngayon sasabihin mo naman, hindi yan ang question mo. Hindi ko kino-question na si Pedro ay nagpapatong ng kamay sa Bible. Oy, nabago yata yung tanong mo, bro. Ang tanong mo kaganina, mayroon ka bang, sabi mo kaganina, mayroon bang yung evidence na hindi mo maikubli na talagang nagpatong si Pedro ng kamay? Binasa ngayon, tapos sabihin mo, hindi ang tanong mo. Nagpatong ng kamay kanino? Ang sabi ko, doon sa sumunod na papa. Bro, pakiintindihin tanong ko, bro. Hayaan mo na magtanong, ha. Pakiintindihin tanong ko. Ang question mo pala is beyond outside of the Bible ang question mo. So hindi mo dapat hanapin yan sa Bible. Dito mayroon akong the faith of the fathers. Bro, ito the faith of the fathers. Basahin ko dito. So the faith of the fathers pakinggan mo completely, pero hayaan mo tapusin yung tanong ko. Tapusin mo lang yung tanong ko, tapos hayaan kita sumagot. Okay lang? Kasi ang tanong mo pala Bible eh. Kung naghanap ka ng Wala akong sinabing Bible. Wala akong sinasabing Bible. Ganito, bro. Kasi nakuha ko na yung punto mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro. Tanggap ko na yung sinabi mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro and then naipapasa yung apostolic office. Tama ba? Agree? Yun yung ibig mong sabihin. Ngayon, ang claim nyo bilang mga Katoliko na ipasa sa inyo. Okay? Ngayon, ito yung tinatanong ko kanina. Anong evidence? Wala akong sinasabi sa Bible. Kasi alam ko naman wala sa Bible eh. Anong evidence? Anong wala sa Bible? Ayun na, nagpatong na nga sa Bible eh. Bro, tapos ito. Wag mong isama yung salitang wala sa Bible kasi nabasa natin sa Bible. Kung gusto mo basahan pa kita na si St. Paul pinatungan ng Bible. Pinatungan ng Bible. Pinatungan din ng kamay. Ito, basahin muna natin yung kay St. Paul na pinatungan muna siya ng kamay. Ito, basahin muna natin. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Alam naman natin na si St. Peter ang unang nangaral sa Antioquia, siya ang first bishop of Antioch according to that history. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Cyrene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galileo at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sa Espiritu Santo ang nag-utos nito ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo. Tradisyon talaga yan. Ngayon, ang question mo kasi, saan mabasa na si Pedro? Although hindi mo mabasa verbatim, yun ang tradisyon. Alam mo naman ang tradisyon pinapatanggap. Sang-ayon ka ba yung pagpapatong tradisyon? Tanong ko muna sa iyo, bro. Sang-ayon ka ba na pagpatong is apostolic tradition? Oo o hindi? Tanong mo na. Oo, siyempre. Salamat. Dahil pala, aminado ka, mamaya na dahil pala,
ang pagpapatong apostolic tradition pala, don't question it kasi sabi dito sa 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15, basahin natin 'to. Wait lang ito. 2 Thessalonians 2:15, anong sabi dito? Kaya mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon. O panghawakan daw ang tradisyon. Sabi mo, ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Bakit mo kini-question kung si Pedro nagpapatong ng kamay? Apostolic tradition yan eh. Sabi, ang tradition daw, panghawakan. Panghawakan ang tradition, bro. Don't question Peter kung may manabasa ka ba o wala. Ano yan, apostolic tradition? Aminado ka ang pagpapatong ng kamay, apostolic tradition. At ang apostolic tradition, according kay St. Paul, panghawakan, huwag bitawan. Ba't ka nag-question ngayon? May mabasa ka man o hindi, aminado ka na ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Sa ngayon ka ba na ang apostolic tradition ay panghawakan? Yes. O hindi? Yes. Yun ba pagpapatong ng kamay? Apostolic tradition o hindi? Apostolic practice yun. Apostolic tradition yun. So why you are questioning Peter kung nagpatong ba siya ng kamay? Saan ko siya kina-question? Tanong ka kaganina, di ba, saan mababasa na si Pedro nagpatong ng kamay? You're contradicting yourself, kapatid. You're just contradicting yourself. Bro, kaya nga sabi ko, patapusin mo yung tanong ko, cut ka ng cut sa akin, magtatanong, kinakat mo ko, tapos sasabihin mo, kinukontra ko sarili ko, patapusin mo yung tanong ko. Sige, tapusin natin yung tanong mo. Kasi basta malinaw na ang pagpapatong ng kamay, apostolic tradition yon, at ang apostolic tradition, pinapatanggap, sang-ayon ka. Sige, ano yung tanong mo? Tapusin natin. Okay. So, hindi ko hinahanap kung saan sa Bible nagpatong ng kamay si Peter. Tinanggap ko na nga, kanina mo pala, unang sabi mo pala, tinanggap ko na eh. Ang sinasabi ko bro, di ba ang Katoliko nagkiklaim na naipasa, o sinasabi nyo na pinasa sa inyo ang apostolic office. Tama ba? Yes or no? Yes! Yes nga, kasi nga, through succession. Through succession. Ngayon, yung kiniklaim nyo na yon, base sa sinabi mo, kailangan ipatong ang kamay para maipasa. Ngayon, ito ang sinasabi ko, hinihingan ko ng evidence. Anong ebidensya na si Peter nagpatong ng kamay doon sa Kita mo bro, hindi mo pa tinatapos yung tanong ko, nag-react ka na. Nag-react lang ako, natawa lang ako sa tanong mo. I never say anything. I never say anything. Hindi mo yung tanong ko. Brother Angel, nandiyan ka pa? Sige andito, po. Andyan. Nakikinig lang po. Pakintindi lang yung tanong ko bro, para dalawa kayong Ang tanong ko, bigyan niyo ako ng evidence, okay, hindi biblical, evidence ang hinihingi ko, kasi agree na nga ako na yan ay practice, na si Pedro, na tinuturing yung first Papa, tama ba po? First Pope. Na ipasa niya yung office na yun doon sa tinuturing nyo na sumunod sa kanyang papacy. Dapat, nanghihingi ako ng evidence na pinatong ni Peter yung kanyang kamay doon sa sumunod sa kanya na tinuturing ng mga Katoliko na sumunod sa opisina niya. Yan ang tanong ko, patapusin mo kasi ako. Tapos ka na. Evidence. Tapos ka na. Yes. Yung evidence nga na hinahanap mo bro, may mabasa man o wala, hindi na siya aplikado sa'yo. Okay, ito yung sagot ko May mabasa man tayo o wala, hindi na yan aplikado sa'yo. Ikaw naman ang tawa ngayon. Bakit? Naghahanap ka ng isang bagay, wag kang sumapaw. Naghahanap ka ng isang bagay na sinasangayunan mo naman kahit hindi na basahin. Bakit? Tinanong kita. Sangayon ka ba na papapatok ng kamay? Apostolic succession, sabi mo, affirmatively, yes. Maraming salamat. Yun bang pagpapatok ng kamay? Traditional teaching ba yun ng mga apostol? Sabi mo, yes. Maraming salamat. Sangayon ka ba na panghawakan yung apostolic tradition na pagpapatong ng kamay? Sabi mo, yes. O ngayon, ba't ka pa maghahanap na kinakailangan mabasa na si Pedro na patong talaga ng sumunod sa kanya? Yun nga ang kanilang proseso yun eh. Ngayon, sa pagdetermina na si Linus talaga ang sumunod, bitingnan natin ang history. Let the history speak, not us. Philosophical question yan bro, kasi gusto mo hanapin agad-agad, nasa Biblia na nga. Alam nga naman lahat ng history, kailangan patong. Ano yung
Kasi bro, nakiklaim kasi kayo na naipasa sa inyo. It's not claim. Pag sinabi mong claim lang, bro, pag sinabi mong claim lang without evidence, but according to the history, ang history ang nagsabi eh. Unless kung walang history nagsabi. Ikaw nga, nag-quote ka. Basahin natin. Pakita ko sa'yo sinong sumunod kay Peter. Pakita natin sinong sumunod kay Peter. Pope succession. Britannica. Bro, si pastor nag-claim na hindi totoo eh. Sa'yo claim mo yan, hindi totoo. Claim mo. Ang sinasabi ng mga history books, yun ang totoo. List of Pope. List of Pope Britannica. Sa Britannica. Sino paniniwalaan natin? Bro John Rizal, sandali. Sino paniniwalaan natin? Libro ng kasaysayan o si pastor? Yun na nga eh. Ito pakita ko sa iyo. Mag-isip-isip ka, bro. Kasi ang inaano mo kasi Bro Brian or Pastor Brian, no? Evidence muna. Nasaan yung evidence? Wait lang. Pinapakita ko. Ayan no sa Britannica, kita mo naman yan no, Britannica. Ayan no, Britannica. A list of popes and anti-popes is provided in the table. Sinong una? Peter, pangalawa, Linus, pangatlo, Anaklitos, pangapat, Clement, the first, panglima, Evaristus. Yan ang point ko sa iyo kaganina, na kahit hindi na natin hanapin, basahin na si Pedro nagpatong ng kamay kay Linus. Kahit hindi mo nabasahin yan, alam mo na sa sarili, alam mo na sa sarili mo na proseso nila yan. Kasi tinanggap mo kaganina na ang apostolic succession, true, pagpapatong ng kamay, at yan ay traditional teaching na dapat gampanan ng mga apostol. So wag mo nang hanapin ang litra. Ang hanapin natin, sino ang sumunod kay Peter? Sino ang sumunod kay Peter? Ayan Britannica, alam mo naman yung Britannica, standard reference yan, tanggap ng Katoliko, tanggap din ng mga hindi Katoliko. Ayan, ang una si Pedro, ang sumunod si Linus. May taon pa. Ayan ang taon, no? Ayan ang taon. Realization yan. At yan yung ginagamit ng mga university sa buong mundo, bro, yung Britannica. Ngayon, ang paniniwalaan namin, sabi ng libro ng kasaysayan na ginagamit kahit sa Amerika, sa mga pinakakilalang university in the whole world, yan ang ginagamit. Britannica, sabi nila, si Apostol Pedro, siya yung unang papa ng Roman Catholic Church. Tanong, sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung Britannica? Categorical question. Yan, maganda na tanong yan. Sino paniniwalaan namin ngayon? Ako, wala akong relihiyon, bro. Ito Sino ang papaniwalaan mo sa ang tanong? Mag-isip-isip ka. May nabasa ako sa Britannica na ang church, itong church history books na to, ginagamit sa buong mundo, lahat ng mga kilalang university sa buong mundo. Ngayon, nakaslagay, ang founder niya si Jesus, tapos si Pope Peter ang una, ayon sa kasaysayan. Libro yan nakilala sa buong mundo. Nagbabasa ako ngayon, halimbawa, wala akong alam, wala akong reliyon. Anong paniniwalaan ko? Ito libro o ikaw na nagsasabing hindi totoo ang libro? Ano nga yung paniniwalaan ko? Hindi, ano yung sino dapat paniwalaan? Ikaw, sabi mo, mali yun. O yung libro na nakalagay, tama, na si Pedro ang unang papa at Linus at saka papunta ngayon na successor. Sinong mas kapanipaniwala? Ikaw o yung libro? Na ano nga? Sino daw ang dapat paniwalaan, bro? Ikaw o yung libro na nababasa natin? Yung paniwalaan sa tanong na ano? Yung sa kasaysayan. Yung nababasa natin sa kasaysayan ba? Yung halimbawa, yung list of popes. Yung list of popes. Yung list of popes, inilagay sa Britannica ang list of popes, Peter, Linus, Anaklitos, Clemente. Yun yung first four and so forth and so on. Ikaw kasi dinidebunk mo yun. So sino ang dapat paniwalaan? Yung Britannica standard history or ikaw? Claim lang kamo. So alin ang paniniwalaan namin? Yung libro na kasaysayan ginagamit sa buong mundo, sa mga kilalang university sa buong mundo, pati Amerika, ginagamit ang Britannica. Sabi nila, founder si Jesus, tapos yun nga, ang may connected ng Roman Catholic Church kayo, Apostol Pedro. Sabi mo, claim lang. Claim, sabi mo. Sino paniniwalaan namin? Yung claim lang mo o yung libro? Saan tanong nga? Anong tanong yung sinasabi mo na anong papaniwalaan mo? Ito na lang muna, Brother Angel. May papakita ako sa iyo, bro. Bro Brian. Bro Brian, ito Brother Junre? Yes, Brother Jando. Brother Junre? Yes, bro. Based sa pakikinig ko sa inyo, ang ginagawa nito ni Brian is
fallacy from argument from ignorance. And silence din. Silent. Bro, Brian, alam mo ba na maling pangangatwiran yung paggamit ng fallacy na tinatawag na fallacy nga eh. di ba? Maling pangangatwiran yun. Bakit ginagamit mo ngayon? Kaya nga. Hindi, opinion mo yun na ginagamit ko. That's your opinion. Ano ang pagkaunawa mo sa ano, bro? Ano pagkaunawa mo sa argument from ignorance fallacy? Anong pagkaunawa mo diyan? Hindi, mali yung quote mo. Hindi, anong pagkaunawa mo sa argument from ignorance fallacy? Anong unawa mo diyan? Ang fallacy ko fallacy from ignorance. Sabi mong ganon. Alin doon sa sinabi ko yung sinasabi mo? Kasi napansin ko kasi naghahanap ka ng physical evidence or physical na direct evidence na ipinasa. Di ba yun ang hinahanap mo? What if walang maipakita si Brother John rin na yung hinahanap mo na yun, ang pinapakita niya naman yung si Peter ang first pope, pinapakita niya mga listahan ng Britannica. Pero bukang hindi mo nakikita eh. Binabaliwal lang mo kasi hinahanap mo yung mababasa na talagang ipinasa. Di ba yun ang hinahanap mo? Pinatungan mismo. Mabasa na yung mabasa na pinatungan mismo. Di ba yun ang hinahanap mo? Pinatungan ni Pedro Silinos. Hindi ba yun ang hinahanap mo, bro? Nagpakita ng ebidensya si na John Ray na hindi claim yun kasi nasa Britannica, nasa mga history, na ang first pope talaga si Peter. Pero saka isa pa ba dyan do? Isa pa, bro. Hindi, ang pinupoint ko saan yung fallacy doon. Kasi you are accusing me. Yun na nga, bro. Ang point ko dito, ganito. Nagbigay ng ebidensya si John Ray at si Angel. Sa listahan ng Papa, ayon sa Britannica, si Peter ang nangunguna. Pero ayaw mong tanggapin kasi hinahanap mo mabasa na pinatungan ng kamay ni Pedro si Linus. Di ba yun ang hinahanap mo? Di ba yun ang hinahanap mo? Yes. Ngayon, kung hindi yan fallacy, bro, ngayon bro, kung hindi yan argument from ignorance fallacy, anong tawag mo dyan? Nagko-question ako. Yun na nga, bro, yun na nga, nagki-question ka nga. Ang tanong ngayon, ano ang tawag mo dyan kung hindi yan argument from ignorance fallacy? Anong tawag mo dyan? Hindi yan eh. Ano tawag mo dyan? Okay, halimbawa, hindi fallacy yun. Wala fallacy, tatanong ako. Sige, babasahin ko yung sinasabi dito. Anong tawag dyan? Ayan o. Ano ang argument from ignorance? Ang argument from ignorance, Latin argumentum ad ignorantia, may isang fallacy o maling paraan na pangangatwiran na nagsasabi dahil hindi napatunayan na mali ang isang bagay, ibig sabihin di totoo ito. Kaya naman dahil hindi napatunayan na totoo ang isang bagay, ibig sabihin mali ito. Sa madaling salita, ginagamit ang kakulangan ng ebidensya bilang patunay. Di ba? Halimbawa, pang-araw-araw, walang nakapagpatunay na may multo. Kaya ibig sabihin wala talagang multo. Next. Walang nakapagpatunay na walang multo, kaya ibig sabihin may multo. Sa debate, hindi napatunayan na kabilang panig na mali ang aming doktrina, kaya tama kami. Sa kasaysayan, walang dokumento nagsasabing hindi pumunta si Pedro sa Roma, kaya pumunta siya roon. Kaya, balik rin natin. Bakit wala ito? Dahil ang kawalan ng ebidensya, hindi ebidensya ng kabaligtaran. Halimbawa, sa isang search ko dito, sa kabilang browser, ang sabi dito, sabihin ko na ng palataya, walang nakasulat sa Biblia na si Pedro ang Papa. Kaya hindi siya Papa. Wala rin nakasulat na hindi siya Papa, kaya Papa nga siya. Parehong halimbawa ay argument from ignorance dahil nakabatay lang sa kawalan ng tiyak na teksto imbis sa kabuuan ng ebidensya at lohika. So ngayon, kung hindi yan argument from ignorance yung ginagawa mo, anong tawag mo dyan? Tatanong ako. Fallacy of silence. Ano tawag mo dyan, bro? Naghahanap ka ng Dalawa lang yung dyan do. Kung hindi fallacy from ignorance, fallacy from silence. Ano ba yung argument from silence? Kasi ang argument from silence, bro, ganito, bro. May babasahin ako, Bro Brian, ito. Ayan, Sige. The faith of the early fathers. Okay, listahan to, history to ng mga church fathers, mga dokumento to. Mga dokumento by William Jurgens. Basahin ko lang sabi dito, the better evidence and that generally accepted would have him Peter's third successor, following after Anacletus, also called Clitus, who succeeded Linus. Nabanggit pa rin si Linus dito. No? Kasi ang tinutumbok dito si Clement of Rome.
na siya kasi yung pangapat. Ang sinundan daw niya, si Aniklitos. Na ang sinundan niya ni Clitus naman, si Linus. Na ang sinundan ni Linus, si Pedro. Kahit anong kasaysayan, bro. Kahit anong kasaysayan. Ang problema, ikaw lang talaga ang ayaw tumanggap. Bumili ka nito. Makita mo lahat yan. Pati mga sulat ng Church Fathers nandito. Okay. Church of the Early Fathers. Si Linus, yung ano siya yung Roman Catholic Church na i-declare na state na yan ay maging parang state church, state religion. Sino yung unang naging pope doon nung time na dineclare ni Constantine? Ang layo ng agwat, bro, kasi sa panahon ni Lino ang pagdeklara ng Roman Catholic Church as state religion sa Roma sa panahon na ni Constantine, ang layo ng agwat. Daang taon ang lumipas. Si Linus, after ni Peter pa. So that time, they are persecuted Christians pa. Nagtatago-tago pa sila sa Roma. Hindi pa sila totally talaga na malayang nakapaglalakad kasi nga pinagpapatay. Ginagawa nga silang ilaw sa gabi ni Emperor Nero, di ba? Ginagawa silang ilaw sa gabi. Nagtatago-tago sila. Kaya hindi pa sila state religion sa panahon ni Linus. So sino nga yung first na pope doon nung naitatag yun as state church or state religion? Sino? Ang state religion nga sa panahon ni Constantine. Ang layo ng agwat. Kaya nga sino nga yung pope nung sa panahon ni Constantine? Yes. Sa panahon ni Constantine, wait lang nga, tingnan ko kung sinong pope yun. Sinong pope sa panahon ni Constantine? Wait si ano yata ang pangalan nun? Stephen ba yun? Wait lang tingnan natin sa Pope Sylvester. Pope Sylvester around 314 to 335 AD. Si Pope Sylvester ang papa nung panahon ni Constantine. Sa panahon ni Linus, bro, nasa early Church Fathers man yan Church Fathers man yan si Linus. So itong ang layo na 200 years nang dumaan. Okay, ito yung nag-gauge ko sa inyo kasi hindi ko naman kinontra kanina sa position yung pagte-trace. Kahit balikan niyo yung sinasabi ko sa debate namin, hindi ko naman siya kinontra. Si brother. So sa ngayon ka na ngayon, apostolic pala kasi hindi ka na pala kuntali. Sa ngayon ka na, apostolic pala talagang Katolik. Patapusin mo muna ako. Patapusin mo muna yung sinasabi ko. Sige. Diba? Hindi ko siya kinontra doon. Nag-focus ako doon sa teaching. Okay, ngayon, ang sabi mo, sumunod si Linus na kasi hindi ko naman kinontra na ang Catholic Church, yung Roman Catholic Church that time, nag-originate talaga sa apostolic. Ang aking posisyon kasi, nagbago kayo ng teaching doon sa original. Yun ang aking posisyon Okay? Ngayon, ang pinupunto ko ngayon, dito, si Linus, okay, sabihin na natin, sumunod siya. Given, sabi mo, pinatong yung kamay. Kasi siya yung immediate di ba? Siya yung immediate na sumunod si Cletus. Sumunod si Clement. The first. Anaklitos, hindi Cletus, Anaklitos tapos Clement. Okay, and then Evaristus. Evaristus ba yun? Tingnan natin kung sinong Evaristus, yes, Evaristus, and then Alexander the First, tapos Sixtus, Telesphorus, alright, Hyginus, okay, yan. Okay, so sabihin natin given na accepted na kasi agree naman ako doon na ang Roman Catholic, ang Old Catholic Roman Catholic Church ay nag-originate doon sa apostolic. Amen. Originate Amen. Okay, agree ako diyan, walang problema. Now, agree ka ba, bro, na yung church na yan na during the ancient time, meron bang pinagbago yung teaching nyo ngayon doon sa first na Roman, which is tinutukoy na Old Catholic Church? Okay. Before siya maging Roman Catholic Church? Okay, ganito. Fundamentally, no, but accidentally, yes. Let me explain. Fundamentally, no, accidentally, yes. Sana naunawaan mo. Kasi fundamentally, sabi mo nga, you are claiming na, no, nag-agree ka na yun ang apostolic talaga. So, being an apostolic church from the very beginning is the same. Parehas lang yan, hindi nagbago yan. But accidentally, yes, sabi ka ni Balichando kanina, nagde-develop kasi ang doctrine.
Kung mapupuna mo sa Ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking puno. Nag-uumpisa sa butil, nagkaroon ng tangkay, nagkaroon ng ng tawag diyan, yung ganyan. Tapos nagkasanga, nagkadahon, nagkabunga hanggang naging malaking puno at nagkaroon ng mga bunga at pinaguran na pinapugaran ng mga maraming ibon. So ibig sabihin, the kingdom of God is gradually nagde-develop siya. Kaya accidental. But fundamentally, kung ano yung itinatag ni Kristo, yun din yun. Kaya sabi ko sa iyo, sabi mo, claiming mo kasi na, yes, claim ang Apostolic Church talaga is Catholic. Thanks God, you are claiming now. So, fundamentally, yes, Apostolic yan pa rin kasi hindi nagbabago yan. But, sa pagdaan ng panahon, sabi nga ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang kaharian, nagde-develop siya, so may changes accidentally. Kaya ang sagot ko sa iyo, fundamentally, no. Accidentally, changes, yes. Parang bata ba? Yung bata, bro, sa sinapupunan pa lang, nung ipinanganak siya ng nanay niya, siya pa rin yun. Wait lang, tapusin para mas maunawaan mo, bigyan ko muna ng analogy. No, yung bata, pitos pa lang, nakarga-karga siya ng kanyang ina sa sinapupunan, siyam na buwan, nung ipinanganak, hindi naman nag-ibang tao yun pa rin yun eh. Sangayon ka doon. Di ba tama? Yes. Of course. Pero habang lumalaki yung bata, did that child accidentally change? Yes or no? Hindi, natural change yun, hindi accidental change. Hindi accidental. Mas maganda yung example natin si ano? Dati siya ganito. Wait ba dyan do? Mas maganda yung example si Jake Cyrus. Wait ba dyan do ha? Dati yung bata bro, pagkapanganak, dumididi. Dati yung bata, pag pinanganak, dumididi siya. Habang lumalaki, kumakain na ng kanin. Hindi na nga umiinom ng gatas, paglaki, kape ang iniinom. Yun bang gano'n na developmental ng isang tao? Accidental ba tawag doon? O substantial? Hindi, natural development ng tao. Parehas lang yun. Pag sinabi ba accidental yun, yung pagbabago bro, accidental yan. Bro, accidental is not natural. Nawala ka na sa lohika bro. Ito na lang. Bro, ito na lang bro, si Jake Cyrus bro, si Jake Cyrus. Nung si Jake Cyrus, i-close ko lang. Napapakinggan kita, brother Jan, napapakinggan kita. Bigyan mo lang akong time. I-close ko lang yung usapan namin ni brother Yesu, no? Tanggap ko na may pagbabago, kaso ang term na ginagamit mo, accidental. Ano yung accidental? Yes. Na manda? Aksidente? Hindi, natural. That is a natural change. Sige, brother, yung kay Charles Pimpenko nangyari ba? Na ngayon, Jake Cyrus na siya. Yung natural, yung natural na maganda yan maganda yan. Sige. Yung natural na tubo ng kanyang katawan, pinagbabago na niya. Yung kanyang dibdib, tinanggalan na niya para makataple siya sa harap ng kamera o sa harap ng mga maraming mata. Tinanggalan na niya yung kanyang dibdib. So binago na niya yung kanyang buong pagkatao, binago na ni Charles Pimpenko. Nang siya naging Jake Cyrus, ibig sabihin ba hindi na siya si Charles Pimpenko para sa'yo? Yun, ganda niyan. Siya pa rin yun. O siya pa rin yun. Yun ang fundamental. Okay. Yan ang fundamental. Yun ang ibig sabihin na Brother John Ray. Kahit pa sabihin natin na may mga bagong development of doctrines na nangyari, hindi nagbago ang founder namin, ganun pa rin. Correct. Kasi fundamentally the same yan. Yung founder, yung structure, the same yan. But the teaching, of course, gradually develop. Even Christ, ipinahayag na niya yan. Na ang kanyang kaharian, nadidevelop yan. From buto, nagkatangkay, nagkasanga, nagkahadahon, nagkabunga, hanggang naging malaking puno. Yan ang kaharian ng Diyos. Okay. May development, hindi stagnant. Hindi ko kayo kukontrahin dyan. Ngayon, kailan nagsimula yung pagbabago na yon na sinasabi nyo? From the very beginning of Apostolic Church, even in Acts, mababasa mo yan sa Acts, may mga bago ng changes ang mga apostol. O basahin natin Acts 16, 3 and 4. Ito sabi dito Acts 16. Acts wait lang Roma pala to. Roma pala kaya pala hindi ko nabasa. Acts 16, 3 and 4. Tawag changes dito. Tingnan natin ano na to teaching na ito ng mga apostol at ng mga pinuno sa Jerusalem. Hindi na galing kay Kristo.
Ito, 16:3 to 4. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. Ano, agawa ba to? Nang kaniyang kunin siya at kaniyang... 15 yata yung sinasabi mo. Ha? Acts 15. Acts 15 yata yung sinasabi mo. No, Acts... Acts 14 yata. Wait. Sa Jerusalem? No. Hindi sa council sa Jerusalem. Isa rin sa council of Jerusalem kasi pinagbawal nila doon ang pagtutuli. No, kasi nung first Christian sa panahon ng mga Hudiyo, yung tinatawag nating Hudiyo-Christian, okay. Sige. nagtutuli sila eh. So, mayroong wait lang Acts 16 by 14. Pause mo muna, sige. Jingle bells lang saglit. Sige. Abang hanapin ko awit lang Acts, wait lang, tatulungan yung ako sa talata, nakalimutan ko. Ano yung pagkakasabi doon? Ano ba kasabi doon kasi? Bro, yung mga pinuno sa Jerusalem ang mga apostol at pinuno ng Jerusalem nagbaba ng katuruan. Yung sinasabi niya, Acts 15:29 ba yata yun? Hindi sa Acts 15 nga. Ang sa Acts 15 kasi yun yung konsilyo yun. Sa Acts 16 ang sinasabi ko, Acts 16 ba yun? 3-4? Wait lang Hindi nakita at sa kanilang paglalakbay ng hindi yan Acts 4 yata. Keyword. Gano pa? Keyword lang. Sa ang mga apostol at mga pinuno sa Jerusalem nag-utos na ipasunod sa mga pinuno sa Jerusalem. Mga pinuno sa Jerusalem at ang mga apostol magandang balita ang dating Biblia. Kahit anong salin. Nakalimutan ko lang yung talata eh. Okay na bro? Pinuno sa... wait lang bro kasi nakalimutan ko kasi yung talata. Pinaano ko pa. Acts 16 ba yun? Acts 14, 15, 13? Acts 4? Anong sinabi pa? Wala yan. Wala yan. Anong ako nga? Anong sinabi? Hanapin ko. Sa Acts na nagbaba ng decree ang mga apostol. Meron yan. Sa Acts, kalimutan ko lang. Kasi inline to sa tanong niya. Acts 15 ang ibinigay. 15:28 sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga ito. Kalimutan ko yung talata tuloy ba? Acts ba yun? Wala. Ginamit ko yan sa debate. Nakalimutan ko lang na nagbaba ng decree ang mga apostol at ang mga pinuno sa Israel. Wait Kasi para maano yung... Sige bro, nakikinig naman ako sa... Nagbaba ng utos. Magandang senyalis yan, Pastor. At least gusto niya talaga matuto ni Pastor. Interesado siya. Okay yan, Pastor. Hindi wala. Nakalimutan ko talaga yung talata ba? 16:4 ba? Okay na yun, bro. Anuin mo na lang sa ano. Pagka pogi kasi nakikinig talaga. Mga pogi talaga. Nagpasiyang mga totoo yan. Ito pala, 16:4 nga. 16:4 and 5 nga. 16:4 and 5. Ito Tama nga ka, 16:4 and 5 nga. Sabi dito, at sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol. So may changes na. Pasya lang to ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Kung basahin nga natin sa King James Version, decree yan nagbaba sila ng decree King James Version. So may development talaga. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. So mayroon talagang pagbabago yan. Kasi kung hindi pwede magbago, dapat yung itinuro nila yung kay Kristo na lang. Kasi ang sinabi ni Kristo, lahat ng itinuro ko sa inyo, lahat na yun bakit may bago pang utos? Kasi nga may development.
Kaya nga sa Matthew 18:18, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, ano man ang inyong wait lang, sa Matthew 18:18, ang sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot. So mayroong mga turo na hindi ipinantulot doon, ipapahintulot pa lang, kaya may development. So yan ang part sa accidental teaching. Kaya nga, Pastor, yung development kasama yung mga magsusulputan eh. Di ba? Meron nga dito, meron nga dito sa alam ng Biblia yan. Sa unang Korinto 7:12, meron din dito. Yan, yung ni Apostol Pablo, sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Kung mabasahin mo sa 17 niya, sabi, yan ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan ng tinawag siya ng Diyos. Itong iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Alain mo, sabi niya dito, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Siguro kung meron ng protestante dito, sila ang unang kukontra eh. Opinion mo lang yan, ba't mo tinuturo? Pero dahil may pahintulot si Jesus. At saka, Brother Jando, hindi na, Brother Angel, Brother Jando. Tanong ko dito ba sa mga sinabi nyo? Okay. Yung kasi binanggit may word na may binago. Pwede mo bang i-define sa akin yung... Anong may binago? Sabi mo binago, tapos development. So may development. May development. Walang binago. Development. May development, Recorded ba to? Recorded? Yes, recorded to, bro. Okay, sige, pwede nang balik. Yung mga makikinig. Baka ang ibig sabihin mo rin yung sinabi mo na may changes. Changes? Yes, meron nga eh. Meron nga. Kaya sabi ko nga, accidentally change. Okay. Halimbawa bro, wait lang sa teaching kasi ng simbahan ganito. Sa misa lang, no? Sa misa, kaya nga kung masubaybayan mo ang mga Catholic faith defenders, nagkakabanggaan din kasi may teaching noon na binago ng simbahan kasi hindi dogmatikal. May mga dogmatic teaching ng simbahan na hindi pwedeng palitan kahit pa sa tuba pa. Halimbawa, dogma of Marys. Walang pwedeng pumalit niyan. Pero may mga teaching sa simbahan na hindi dogmatic na pwede siyang i-amend. Kaya may accidental change na teaching about sa katuruan ng Biblia. Kasi hindi nga lahat na recorded sa Bible eh. Si Kristo nga talagang nagbago ng aral eh. Dati, kailangan talaga patuli. Dati kay Kristo, hindi na kailangan ng pagtutuli. Ito yung tanong ko yung sa word na binago, yung changes na sinasabi mo. Kasi yes, sige. May nuance kasi yun eh. Pwede sabihin natin yung changes based doon sa development. Pwede sabihin natin changes na may inalis at may pinalitan. So, agree ka ba doon? Paulit-paulit, di ko na-gets. Yung word kasi na change or changes na word na ginamit mo, may mga nuance yan, may nuances. Pwede natin sabihin development, o sabihin mo development, child development, yung growth. Pangit no, naging pogi na. So may development. Di ba? May changes. May changes. So yung word na changes, pwede rin i-apply doon sa sinasabi ni Brother Jando na dating lalaki, na dating babae, pinalitan yung may change. Yes. Tama. So, pwede gamitan ng word na change. Ngayon, i-define mo sa akin yung sinasabi mo, yung pagkakagamit mo, yung pagkakagamit mo ng salitang change. Yes. Ibig sabihin, development or merong inalis and then may pinalitan. Ano yung change na sinasabi mo? Okay. Ganito nga. Kaya nga, dapat maunawaan natin ang accidental at ang fundamental. Ang fundamental cannot be changed. Halimbawa, si Christ, nagtatag siya ng Roman Catholic, that is fundamental. Hindi man pinangalanan nung first century na nanatili na yung tinatag niya, yun ang fundamental. Na yung simbahan na yun ang Roman Catholic. Ano ang accidental doon? Yung pagpapangalan. Kasi ang pagpapangalan, 110 AD na ni Bishop Ignacio. So yun ang accidental. Yung pagpapangalan na yun palang iglesia talaga, yun yung Katoliko na pinangalanan. That is the accidental change na hindi pinangalanan. But fundamentally, hindi mo pwedeng palitan na yung simbahan porkit hindi siya pinangalanan ng first century, ibang iglesia na yun. Hindi, parehas pa rin yan, pinangalanan lang. Nang dumaan ng panahon, pinangalanan siya ni Ignacio na Katoliko siya. Tapos nagdaan pa ng ilang panahon pa, kinumpleto, one Holy Catholic Roman Church.
So yan ang mga accidental change. But fundamentally, the same pa rin siya kasi hindi naman nagbago ang iglesia na yun eh. Nagbago-bago ang pangalan. Pero ang iglesia, the same. So, pag naunawaan natin what is fundamental and accidental, maunawaan mo kung ano ang ibig kong sabihin na pagbabago sa teaching. May mga fundamental na hindi pwede. Kasi lalo na sa simbahan bro, sa aral, but when we say teaching, palalaliman ko para mas maunawaan mo, when we say teaching, sa language of the church, it is dogma. Dogma yan. Okay? At according sa aral ng simbahan, all doctrines are dogmas but not all dogmas are de fide. Malalim kasi ang teaching ng simbahan. Dapat maunawaan mo yan. All doctrines are dogmas but not all dogma are de fide. What is de fide? Ang de fide, yan yung mga teaching na hindi pwedeng palitan kahit pa Santo Papa. May mga doctrine teaching. Siguro bro. Brother John, Okay, baka sige, doctrine. sige. Not all doctrines are dogma. O, yun nga yung dogma doctrine. Kaya nga pinalaliman ko. Kasi, ayun kasi ang language ng simbahan. Yung kasi mga doctrine, that is, yung tinatawag nating lycoterm. Doctrine, teaching, that is lycoterm. Pero pag simbahan talaga, that is dogma. No? Dogma, doctrine, teaching, parehas lang naman yan. Pero ayon sa teaching, the dogma of the church is ganito. All doctrines are dogmas, but not all dogmas are de fide. Ibig sabihin, may mga teaching sa simbahan na hindi pwedeng palitan. Ano yung tawag doon sa teaching ng simbahan na hindi pwedeng mapalitan? Fundamentally, yun ang de fide. Tinawag siya na de fide. Okay. Nakukuha ko yung logic. Ngayon, pagka halimbawa, fundamental doctrines, hindi mo pwedeng palitan, then I would say mga minor doctrines, pwede mong palitan. Minor. What do you mean minor? Minor siguro ba? For example, yung limbo. Yung term. Yung example, yung limbo, di ba? O yung Hindi, kinakailangan mong i-specific what do you mean by minor kasi ang Hindi, mayroong mga minor teaching, may mga minor teaching fundamental. Mayroon din mga minor teaching na accidental. Sige, bigyan mo So, ko ng sabihin. i-clarify mo ano bang what do you mean by minor? I-clarify ko nga eh. Na, Kasi the church does not use term minor teaching. Ano yung minor teaching na yun? Wala namang kasi ano mo yan eh. Language mo yan. So i-explain mo, i-klaro mo sa amin para maklaro. Umpisa ko lang sinabi ko na yung sinasabi mong accidental ang sabi mo? Yung pwedeng mabago? Anong term na ginamit mo? Accidental change. Fundamentally the same but accidentally change. Yung sinasabi mo na doctrines na pwedeng mabago, anong term ng gamit ng Katoliko? Kanina sinabi mo eh, yung dogma? De fide? De fide. Ang de fide dogma, yun ang hindi pwedeng baguhin. Halimbawa, yung Christ is man, truly man and truly God. So that is de fide dogma yan. Hindi pwedeng baguhin yan na pagdating ng isang panahon, may magsabing Santo Papa, si Kristo is God na lang, hindi na siya man. Hindi pwede yun. Kundi ang Santo Papa pag magsabing ganyan. O pag kukontrahin niya yun, that is heretical teaching na ng Santo Papa yan. Hindi siya pwedeng paniwalaan. Kasi de fide dogma siya. Ano yung may ginamit kang term patungkol doon sa pwedeng baguhin na teaching? May term ka na ginamit kanina eh. Bro, accidental change na lang eh. Interesado si Pastor. Hindi kasi. Accidental change lang yung ginamit mo. Accidentally change lang. Maganda yan. Yun yung sinasabi accidental change lang ang ginamit ko, bro. Okay. Fundamentally, accidentally change. Okay, yun yung sinasabi ko na pwede kong gamitan ng minor doctrines, yung sinasabi mo na yon. Okay, ngayon pagdating sa theology, Pastor, hindi kami gumagamit ng minor. Okay, mayroong 5 Ds of wala pa akong nabasa, Brother Angel. Wala pa kasi akong nabasang minor teaching. Para magkaroon ka ng proper mahirap magkomento na hindi ko alam kung paano sagutin yung minor teaching na yon. Kailangan may proper interpretation, may proper theology ka, Pastor. Hindi ka pwede magbasa lang ng Bible. Kulang yan. Tama yan, pero kulang. Bakit? Kailangan may magpapaliwanag. Doon papasok yung theology. Ano ba yung theology? Theo means
gods. Logi means study. Kaya noon pa man may magtuturo, hindi pwede magbasa ka lang, hindi mo maintindihan yan kahit nga yung anak mo eh. Hindi naman pwede magbasa lang ang anak mo, sasabihin gagraduate na yan kung walang magtuturo, kung walang magpapaliwanag sa libro niya, di ba? Ganon din, mas matindi yung Biblia, kailangan may magpapaliwanag. Sino magpapaliwanag? Church fathers, mga theologians. Kaya doon pumapasok yung mga sinasabi ni Bro Junri, kapatid, para mas maintindihan mo po, Pastor. Ganito po yan sa theology, para maging proper ang interpretation mo sa Bible, may proper theological study ang mga pare. Mas maintindihan mo yan. Kaya papasok yung tinatawag na deposit of faith, 5D. Deposit of faith, dogma, doctrine, devotion, and discipline. So, 5 yun. Hindi mo pwedeng ipasok Bible lang. Kasi mahirapan ka dyan. Kaya nga, yun nagkakaproblema sa mga nagsulputan, nagbasa, nagbumili ng Biblia, nag-interpret mag-isa. Kasi nga kahit yung mga simpleng libro nga ng mga estudyante natin kahit ikaw hindi ka pwedeng nung nag-aaral. Bro, wala magpapaliwanag. Oo, dapat may magpapaliwanag. Kasi ano yan bro I don't agree. Kung pupuntahan natin sinasabi about sa mga estudyante, meron nga tayong tinatawag na module wala nang tuturo, binabasa lang. So, kung yun ang gagamitin mo, yun ang sinasabi ko sa iyo. Kaya ang dami nagkakaproblema forced by circumstances naman yung module, bro. Yung module naman kasi, forced by circumstances yun. Oo, tsaka hindi sinasabi ko, yung point ngayon, kung if you cannot learn by your own, bakit nila binibigyan ng module? Hindi, yun nga yung sinasabi natin, may danger doon kasi wala magpapaliwanag. Kahit ikaw nung estudyante ka bro, nung binigyan ka ba ng libro, payag ka ba na hindi paliwanag, gagraduate ka? Halimbawa, ikaw lang, papayag ka ba na binigyan ka lang ng libro? Hindi, wala akong issue doon sa sinasabi mo dapat may nagtuturo, dapat may nagpapaliwanag. Pero ang nakikita ko kasi magisterium ang tawag doon. Magisterium. Ang lumalabas kasi, yung nagtuturo ay lumalabas na dapat infallible siya, siya nagkakamali. Of course, that's the church. Kaya ang authority dapat siya, hindi kung sino-sinong pastor na nagbasa. Ang nagiging problema rito, kung hindi sa church authority, mag-iiba yung interpretation niya, iba naman yon. Kaya sabi ni Eli Soriano daw, ang basihan niya, mapalad ang bumabasa nakikinig. Yung napakinggan niya, false prophet, mali din yun. So ingat din, dapat yung tamang tagapagturo. Yung sa'yo, kung sino yung napakinggan mo man kapatid, yung self-proclaim lang yun. Bakit? Wala naman nagpatong ng kamay sa kanya. Actually, yung pinaka-pinuno mo bro. Kita mo, magtatanong kayo, magsasabi kayo na sino nagpatong ng kamay sa kanya at hahanapan nyo ng gano'n. Diba? Alam naman natin na imposible. Imposible di bro, na normal talaga yung bro, matanong sa inyo yan kasi sa inyo walang papapatong, kasi sa amin kasi hindi ka pwede maging pare kung walang pagpapatong. Hindi ka pwede maging pare kasi biblically speaking kasi ang talagang pinili ng Diyos na mga tao magpahayag sa kanyang kahangahangang ginawa, 1 Peter 2:9, mga pare. So kung nangangaral ka, hindi ka naman pare. Question na, yes bro. I disagree. So disagree ka sa Bible. Disagree ka sa Bible. Yung nasabi ng Bible bro Sige. Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go? Ano? Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go ye therefore, teach all nations, baptizing them? 12 lang. Yes, originally 12. Sino yung kausap niya that time? Ilang mga disciples? 12 nga. 12 disciples nga. Matthew 10:2, basahin natin sa Matthew 10:2 kung yung 12 na yon. Sa Matthew 10:2, basahin natin Matthew 10:2. Para kasi inanong mo yung specific na pangalan. So Matthew 10:2, basahin natin para makita natin ang mga specific yung pangalan. Yung bilang. 12, sabi ko nga 12 Bilang lang daw. 12 ang original apostle sa sinabihan niya. Go sa sa pagpapangaral, humayo kayo. Matthew 20, Matthew 28 at saka Marcos 16. Brother Junre. So 12 yan. Brother Junre, baka tinutukoy niya ng panahong yan, patay na si Judas. Without Judas na. Without Judas. Baka yung tinutukoy niya. 11. Ayun. Without Judas, 11. Yes, maraming salamat ba dyan do. Kasi nga, doon ako nagano sa Matthew 10 kasi kasali si Judas doon. At bibigyan
Pastor, So, sandali lang po Yung pong paniniwala nyo palang, i-correct ka namin doon, yung pagpapatong ng kamay, hindi lang yon. Kasi pag namatay ang tao, walang pinatungan ng kamay, ibig sabihin walang papalit. Hindi po ganon. So, ibig sabihin nun, isa lang yon sa proseso. Pangalawa, ang proseso, yung pinagkakaisa ng tinatawag ng College of the Cardinals or Concilio. Kagaya nangyari kay Judas, walang pagpapatong ng kamay kay ano doon. 'Di ba? So ang nag-decide noon yung Banal na Espiritu, yung simbahan. So dalawa 'yon. Gaya kay Kailangan Judas. may kay Matayas, 'di ba? Kay Matias, 'di ba? Bakit napalitan ni Matayas si Judas? Hindi naman pinaputungan ni Judas si Matias kasi patay na siya. So ang nangyari, nag-decide yung konsilyo. Doon pa lang mayroon ng konsilyo. Ayan, maganda yan, nakikinig si pastor. So, ang ganito ang pag-ordin sa mga priest. Ang pagkakaiba ng pastor ngayon, self-proclaim, walang nag-decide sa kanila, walang nagpatong ng kamay, nagbasa. Sasabihin niya, ako na to. Mangangaral ako, pakinggan niyo ako. Bigay niyo sa akin yung 10%. Halimbawa, bro, Diba? ganito. Brother Angel, nakukuha ko yung point mo. Yes, nakukuha ko that's yung the point mo point. Hindi pwedeng patong lang kasi yung iba namamatay, yung iba naman, but mayroon pa rin konsilyo. Kasi Council of the sa akin, bro, Cardinals. pagka sinabi mo Ang kasi pastor, na yung walang mga ganon. pastor, hindi Walang kasi ganon. ang pinupunto ko dun sa kasi meron kang tinatawag doon hasty generalization fallacy. Sinasabi mo, hindi kagaya ng mga pastor na sila lang nagsabi sa sarili nila. Halimbawa Of ako, course. sasabihin mo ngayon, pastor, sino ba nag-ano sa'yo? Sarili mo lang. hindi po ganoon. Hindi, yung founder. Yung pinaka-pinuno mo. Brother Angel, siguro Brother Angel, para mas maunawaan niya, Brother Angel, yung point mo. Kasi biblically speaking kasi, Bro Brian, mayroong kasing mayroong kategorya ang Diyos. Diyos ang namili ng kategorya, hindi kung sino-sino lang. Exactly. Kung basahin mo sa 1 Peter 2:9, mga pari na nakatanggap ng pagpapatong ng kamay. Kasi yan ang apostolic tradition na sinangayunan mo kaganina. Kami bro, bakit kami Katoliko kami pero hindi naman kami parehas ng mga pari na nagtuturo sa amin? Kasi walang pagpapatong ng kamay sa amin na maging pari kami. Medyo hindi ako agree diba? Sa bro. Kaya nga pag the more ka hindi bro Brian, the more ka hindi nag-agree sa amin, the more ka nagdi-disagree sa Bible. Kasi ang teaching namin biblical. Hindi, halimbawa. Biblical, wala kang makitang mali sa teaching ng simbahan bro na hindi biblical bro. Mapapatunayan ko sa iyo yan. 1 Peter 2:9, no, bro, sa theology mapapatunayan ko mali ka. Sa topic natin, sa debate natin. I promise you. Sa theology? 1 Peter. Diba, sige nga, challenge yo. Pamalian mo yung sinabi ko theologically. Sige. Hindi. Sa debate natin. Challenge you, pamalian mo. Trinitarian ang stand mo, di ba? Sa debate na yan. Sige, doon na lang. Sa debate na yon. So, doon kita papamalian. Kasi syempre, Kala ko ako doon. Ginagabi na tayo, Pastor. Interesado si Pastor. Ginagabi. Hindi kasi ayoko kasi i-akusahan niyo ako na hindi ako nakikinig sa inyo. Very good si Pastor. Very good si Pastor. Okay lang. Ano naman to ito yung tinatawag Brother Angel na exchanges of thoughts. So, both dito, tayo at ang mga nanonood ay nag-aaral din. So, nagtitimbang-timbang ang lahat tayo dito, nagtitimbang-timbang tayo man o si pastor at yung mga nanonood, nagtitimbang-timbang kung alin talaga ang tamang simbahan, tamang teaching. Okay? Sige, patuloy balikan ko yung sinasabi ko kanina. Yung sinasabi ko, disagree ako doon sa interpretation mo sa 1 Peter 2:9. Sabi mo mga pari lang. Actually, ang tinutukoy dito, yung buong believer, sabi niya, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ang interpretation mo, mga pari lang. Hindi po mga pari ang tinutukoy dyan. The whole believers. The whole believers. Yes, the whole believers. Because all, wait lang, hindi mo na unuan. Ano yung pinupoint ko dito? Yung mga ministerial priest. Okay? Ginamit mo yung all believers was called to be a priest. Actually, in heaven, according ni Panginoong Kristo, sa Revelation 20:26, ang magtatagumpay na Kristiyano ay magiging kasama niya na hari at pari. So, lahat tayo pari. Pero iba ang common priest sa ministerial priest. Ang sinasabi ko sa iyo, sa 1 Peter 2:9, ministerial priest yan. Ministerial priest yan kasi napaka-specific yan.
Bro, so, sinusunod ko kasi yung sinusundan ko yung paliwanag mo. Sabi mo, mga pari lang, which is understood na yung mga nakaupo officially sa inyo na mga pari, which is mga Yes, yung mga kaya nga may lang, bro, kaya may lang, bakit may lang? Bakit may lang? Kasi mayroong tinatawag na ministerial priest. We are not ministerial, we are common. All Christians na Catholic called common priest. Kaya sinabi ko, pari lang, refers yan sa mga ministerial. Kasi hindi kami pwede magdaos ng misa. We are all priests, but we are not ministerial priest. Okay. So para mawala yung kaguluhan na yan, para teka lang bro, para mawala yung doubt mo ba na pari din pala kami. So nilagyan ko ng specific kung sino yung priest na binabanggit ni St. Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter 2:9. That is ministerial. Bakit? Ang sabi diyan, magpahayag ng kanyang kahangahangang ginawa. Ano bang kahangahangang ginawa ni Panginoong Jesucristo una-una? Yung changing his body and blood, changing the body, the bread and wine into his real substance. Okay. Pari lang ang gumagawa niyan, hindi kami. Hanga-hanga yun eh. Yun ang pinupunto ko dun sa sinasabi ko na hindi ako disagree sa sinabi ng scriptures. Doon lang sa paggamit mo na ministerial priesthood pala yan. Ang pagkakaunawa ko sa nabasa ko, mga body of believers ang tinutukoy na priesthood yan. Yun ang sinasabi ko. Sa 5 yan, sa 5. Kung i-contextualize mo sa 5, ibalik mo sa 5, lahat yan ang common. Pero sa 1 Peter 2:9, sa 1 Peter 2:9, specific yan sa ministerial. Yan ang theological explanation. Kasi sabi mo ganyan, pamamalian mo theologically. Pero in theology, yan talagang explanation. Ang 1 Peter 2:5 in theology talks about common priest. 1 Peter 2:9 talks about ministerial priest. Yan ang theology niyan. Doon sa interpretation mo, hindi ako agree. May sarili akong interpretation. Kasi mamaya papalabasin mo, I did not interpret at all. I did not interpret at all. I'm just reading and using the theological opinion or a theological tawag dyan, commentaries. It's not my own opinion kasi wala akong kakayahan bro na magpaliwanag, gagamitin ang Biblia na sarili ko. Wala akong kakayahan nun, hindi ko kaya. But through sa mga nabasa natin sa teaching ng simbahan, theologically, nababasa natin, nakikita natin, ang mga explanation na narinig natin, yun ang ginagamit ko. It's not coming from my own. Alright. Okay, sige, understood. Pero tanggapin mo na disagree ako. Let us agree to disagree. Kumbaga. Well, kaya nga tayo nagtatalakayan dito kasi we are not both agreeing each other. Di ba? So, ang benefits dito yung nakikinig. Alright. Hindi, kasi bro, pagka may punto ko naman, nakikita mo naman na nag-agree ako. Hindi naman ako nakikipag-discuss lang. Pero maya-maya kasi bro, nag-agree ka ngayon, maya-maya, kukontrahin mo na naman. Hindi. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Hindi sa lahat na sinasabi mo, mag-agree ako. Pero, pag mayroon punto ka na agreeable para sa akin, mag-agree ako ba? Sino ba naman ako para kontrahin ko yung alam ko may punto? Wala akong ibang niloloko niya, kundi sarili ko lang. Di ba? Kaya nga. Pero, Bro Jando, next time, Bro Brian, no? Or Pastor, I don't know kung ano ba talaga itawag namin siya, Pastor or Bro lang? Brother, sige Bro Brian, no? Sige bro. Next time, maganda talaga pag nag-debate tayo Sabado kasi kinabukasan Linggo, nakakausap ka pa namin. Maganda ka kasi nagkikipag-sharing ka eh. Maganda eh. So, si Brother Angel nabubuhay din yung dugo ni Brother Angel. Gusto ko to eh. Kumbaga, kasi naman maglaan ka ng time kung saan bagay. Correct. Tama. Amen. Tama. Saka, malay natin, di ba? One of these days or pagdating ng, di natin masabi na isa sa atin, ikaw man o kami man, magkakaisa. Alin man kung talagang tunay ka, kung tunay ka or tunay man kami, at in the end of the day, di ba? Malay natin. God is talaga, mysterious. Hindi natin alam na ito pala ay paraan niya para maliwanagan both sa atin dito. Whether ikaw or kami, maliwanagan, di ba? Kasi kung kunyari, Catholic, nag-share ka sa akin at talagang makita ko na talagang nasa katotohanan, truth, sino pa naman ako para hindi ako po aanib sa inyo, di ba? Amen. Dapat, ganun talaga dapat. Amen. Truth. We are after the truth eh. Di ba? Yes. Natawag ni Lord, yung after the truth. Ang dami nang na-convert yung after the truth, Pastor. Totoo yan.
Ang iba kasi ano lang sila, alam mo na yon, yung nakaano na yun doon, ano siya sa pastor nila, kung ano yung sinabi ni pastor, kung ano yung sinabi ni Eli, kung ano yung sinabi ni Manalo, doon lang sila eh. Kaya nagkakaproblema kasi kaya ang dami hindi maliligtas eh. So, ang nangyari kasi sa kanila, they're not seeking for the truth. Yun na kaya, ano ba ibig sabihin ng kulto? Pag sinabing kulto kasi, yung naniniwala ka lang sa isang tao, sa sinasabi ng isang tao. That's part of the cult. Yes. Kaya nga kulto yun eh. Kahit anong paliwanag niya, anong sabihin niya, uminom ka ng ihi. Sabi ni Eli Soriano, umiinom sila ng ihi. Ayaw nilang ano yun na kulto yun. Actually, that's one of the meaning of cult. Yung ano man na sabihin ng isang tao, hindi mismo kabuuan ng turo ng simbahan o turo ng Diyos, tao. Ano man ang sabihin niya, buti ganyan ka bro, praise the Lord na ano ka, willing kang, sabi mo, you're willing to seek the truth. And yan ang umpisa, kapatid. So okay na siguro yun, bro Junri. Yes, mag-aalauna na dito sa amin sa Japan, bro. Ano na. Kaya nga. Anyway, salamat sa effort, brother Angel, tapos kay brother Jando. Mag-aalauna na rin. Last words, bro Bray, last words mo sa mga kapuntos, no? Kami bro, libo-libo nanonood sa amin araw-araw. Kaya it's your time to shine. Go, Ryan. Anyway, lahat naman tayo dito nag-aaral, including me. Nag-aaral din ako. Gaya ng sinabi mo, mayroon development, may changes. So, ang respect ko lang doon is, ang nakuha ko ngayon, respect, is sabi nyo, kapag ang isang pare, or sabi natin Pope, meron siyang tinuro which is talagang mali sa fundamental doctrine, kayo mismo parang kukontra sa kanya. Tama ba ako sa pagkakaintindi? Yes. Yan ang dugma talaga namin. Alright. Like in kung ang good ano diyan bro, ang good na tawag dito yung pagkuhanan mo ng idea si St. Paul, 'di ba, sa Galatia, in Galatia 3. Nakita niya na mali ng ginawa ni Pedro. Si Pedro ang Santo Papa namin, na first pope namin. Nung nakita niyang mali si Pedro, sinabihan pa niyang, hypocrite ka. Yung pinapakita mo is hypocrisy. Maling-mali ka. Kasi ang pope namin, although he is infallible, ano pa rin siya? Impeccable siya. Hindi siya capable na hindi magkasala o hindi magkamali. Infallible siya when it comes to declaration the teaching. Hindi siya magkakamali doon. Kasi kaisa niya doon ang kabuuan ng simbahan at ang banal na espiritu. Kaya hindi siya pwedeng magkamali sa pagdeklara. Pero kung sabihin mong mayroon siyang opinion, tapos yung kanyang opinion kontra na sa teaching ng simbahan, hindi pwedeng tanggapin yun. Kaya nga sabi ni Pope, si Pope Benedict XVI bro, sabi ni Pope Benedict XVI kung mayroon ka lang idea sa namin, sa teaching namin, si Pope Benedict XVI sa kanyang theological opinion, sabi niya, kahit sino pwedeng kontrahin yung theological opinion ko. Kahit sino daw. Yan sabi ni Pope namin. Okay yun. Kumbaga, nirerespeto ko yun. Kasi, gaya nga sinabi ni Brother Angel, kung lahat kayo susunod na lang, kahit na mali na tinuturo, papasok sa cultic. Papasok kayo sa pagiging kulto. Basta yung lantaran na mali. Halimbawa, sabihin bigla ng isang Santo Papa na ang Holy Spirit is just a force. Hindi na kami maniniwala doon kasi ang fundamental teaching ng simbahan talaga, ang Holy Spirit is one of the person of the Triune God. Isa siya sa real person ng tatlong persona ng iisang Diyos. So kung sasabihin niya bigla, hindi persona ang Holy Spirit, hindi na kami maniniwala. Doon kahit Santo Papa pa yan. That is truly heretical. Okay, good. So yun yung medyo bago sa akin, na kapag palang meron kayong, para from your own word, pagka mali para sa inyo, hindi kayo automatic na para mag-agree sa kanya. Parang pinag-uusapan pa, ganyan ba yung pinag-uusapan kung tama ba or mali? Tama, may ganun ba kayo? Sa opinion, yes. Official teachings of the church kami, hindi yung opinion ng iisa, kahit cardinal yan, bishop yan. Kahit papa pa yan. We go for the official teachings of the church. Kaya meron kaming
deposit of faith, doctrine, dogma, devotion, discipline. Hindi kami Bible alone because the magisterium is there. Nandun yung church binigay sa mga apostol. Dapat yung connected doon, sila nakakaalam. No? They are guided by the Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, binibigay ko sa iba na espiritu. Sabi sa 21:20, sa 20:21-23 ng Juan, inano siya ng espiritu mga apostol yan. Okay. So yung sa nandun. Ngayon sa church ang totoong turo at yun. Bago ako magpaalam bro, gusto ko lang din sa susunod para ma-pick upin natin kung saan tayo nagtapos na. Parang sundan natin ba? Masundan natin. Yung sa akin lang, para maintindihan yung part ko, kung yung pagtitrace, hindi ko kinontra yon kay Brother Jando. Ang position ko lang is yung dating Old Catholic. Merong turo na ang termo development or ang termo may pagbabago na kontra doon sa original. No, hindi kontra. No. Huwag mong kontrahin. Ano sinasabi mo? Hindi. Wala Para sa'yo. Yes. Para sa'yo, kontra. Okay. Oo. Yung sa akin, bro. Yeah, it's opinion mo yan. Opinion mo yan. Yun nga. Kung pinipick up ko yung paliwanag nyo At pinagtatagpo ko kung saan ako kontra. Kung bakit ako nagsasabi na ang Catholic Church ay hindi siya Apostolic Church. Para lang maintindihan nyo. Sa akin, yung sinasabi mong development or changes, acceptable sa akin yon kasi syempre, depende sa, halimbawa, sa Bible, hindi naman tinuro bawal ang shabu. Since ngayon, may mga shabu mga correct, tama. Pinagbabawal na. So, understandable yon. Sa akin kasi, may mga doctrines, sa aking unawa, ang Roman Catholic, na hindi lang basta development, kundi contradiction. Kaya ako sinasabi na hindi na sila apostolic. Akala mo so burden mo ngayon yan, patunayan. Nasa iyo ang burden of proof. So, halimbawa, start tayo sa, kumaga pupunta na tayo sa details halimbawa sa Trinitarian, sa so yun yung pag-uusapan natin. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, I'm in good faith, na makipag-discuss, hindi ako para manggulo, asar lang. Yes, nakita naman yan. Para lang mag-debate tayo para pakita ko na magaling ako. Wala akong gano'n. Never correct, tama. Ganyan. So, yun lang. Gusto ko kayo mapakinggan. And at the same time, kaya ako nakikinig sa inyo kasi gusto ko rin na nakikinig kayo sa akin. Yun yung kumaga, ganun lang yung So, Brother Jesus, salamat. At Brother Jando, kahit hindi masyadong nakausap si Brother Jando. Salamat sa time, tsaka si Brother Angel. Maganda dito. Kasi alas 6 pa lang sa akin ngayon Maganda dito, pag nag-continue tayo, ang pag-usapan natin, anong aral yung kinontra? Anong aral ng mga apostol yung kinontra? Kasi sabi niya kasi may kinontra. So, anong opinion daw niya yung Marijando. Sa opinion niya na may... Yun ang opinion niya yun. So, mas maganda, next nating pagkikita, pag-usapan. Yun ang pag-usapan natin. Anong aral ng mga apostol ang kinontra? Ano na lang, hindi ako makikisaw-saw. Hindi si Angel tsaka si Okay lang bro. Congratulations Congratulations kay Brother Angel tsaka Brother John Ray kasi umabot ka ng alauna. First time. Linggo pa naman bukas Maraming salamat bro Brian. Maraming salamat bro. Kasi alam ko rin yung hirap ng pagbabahagi. Alam ko yan. Kaya na-appreciate ko yung effort nyo. Libre yan. Salamat mga bro. Theology bro. God bless. Sige bro. See you bro. See you. Sige, salamat bro. Yun, at natapos rin tayo for on the record for the first time. Brother John Ray and Brother Angel, inabot ng alauna. Hindi kasi linggo kasi bukas pa dyan to. Wala namang trabaho bukas. Kasi pag ganyan, nawawala kayo pag hindi linggo. Lalo na pag pangumagan. Lalo na si Angel, nawawala. Pagtawag natin, kasi bukas. Brother Angel, huling message, pasalamat. Wala nang sumasagot. Pero ngayon, congratulations for the first time on the record. Angel, inabutan ng alauna. Record. Sige. Alam mo, kakaiba on the record. Si brother, hindi siya kagaya ng MCGI ba na ibang nagsulputang Yun ang willing
is really willing at nakikita ko sa video, nakikinig siya eh. And that's the seeking of the truth. Yun ang masarap kausap. Hindi kagaya ng kontra. Ito si Antonio hanggang ngayon nandito pa rin. Isang taon na yata rito, kontra pa rin siya ng kontra. By the way, Brother Jando, Brother Angel, sa Lunes, mga kapatid, no, kami ni Bulambao, yun, no? Okay. Anong topic nyo? Yun nga, Queen Mary, Mother, patutunayan ko na si Mother Mary is Queen of Heaven. Okay. So, yun po. Abangan po natin yan sa Lunes ng gabi. Brother John Ray versus Burambao. Si Haring Burambao. Maganda po yan. Pag-uusap. Okay. So, huling mensahe na lang tayo ngayon. Pasalamat. Ating unahin si Vicente Meliano na nandyan. Brother Vicente, ikaw mauna, bro. Nagtyaga rin. Okay, maraming Bro Vicente, anong oras sa'yo dyan? 11:37, bro. Lugi si Angel tsaka si John Ray. Sige, go. Ay, Lord, sige, maraming salamat po sa lahat maraming salamat po unang-una sa Panginoong Diyos at sa lahat po na sumubaybay at nawa po ay marami po tayong natutunan ngayon kahit yung sa last na part po marami pa rin po tayong natutunan doon at maraming salamat po sa lahat na bumubuo ng punto por punto at in behalf po kay Bro Romel para sa kanyang live ako po ngayon yung nakapag-live doon sa kanya. Maraming salamat din po sa mga sumubaybay dyan sa live niya. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Vicente. At na may sunod naman si Brother Romer na mabigat na yung mata. Brother Romer! Bro, antok para na. Di ba, brother? Pumunta ako sa taas. Hinarap ko siya, mabigat na yung mata. May talk pa ako bukas. Bibigay pa ako ng talk. Sige, Brother Romer, ikaw naman. Sige, so sa lahat ng mga nanonood, God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Tingnan mo yung pananalita niya, parang gasaguyod na. Parang gusto nang humiga. Bro Jando, higa na ako, Bro Jando. Sige, atin namang isunod naman ngayon sino ba natira dito sa loob natin? Natin ha? Sino ba natira dito? Tayo na lang eh. Tayo na lang. So, akin munang ibigay muna si Brother Darwin bago tayo doon kay Brother Angel. Ako pa, oy. Sige. Hindi pa ako. Wait lang muna, Brother John Rea. Mag-change muna ako ng dito, ng screen dito para sa ito. Okay. So, yan. Okay, go ahead, Brother John Rea. Yes, Brother Jando, una-una, congrats, no? Talagang napaamin mo siya doon sa tanungan niyo. Wala na siyang nagawa. Umaamin. Apostolic Church pala talaga ang Roman Catholic, no? So sana namalayan niya yon yung tactics ni Brother Jando, talagang pang-ipit eh. Ipit, di lang niya namalayan eh. Oo na lang siya ng oo. Paano siya hindi binasa eh. Hindi na opinion lang yun eh. No? So ang ganda ng argumento ni Brother Jando. So congrats Brother Jando at yun na napakaganda ang gabi na ito kasi nabigyan din kami ni Brother Angel na makausap si Brother Brian at yun nga yung natin na sana maunawaan din niya. What I mean is maliwanagan siya doon sa explanation namin ni Brother Angel na sana mapagnilayan niya. And I believe, mga kapatid, yung mga sagot namin tumatak sa puso niya yon at pagninilayan niya yon ngayong gabi kasi na-open mind siya sa mga sagot namin ni Brother Angel. So maraming salamat. God bless us and see you tomorrow. Same time, same place. Kamsahamnida. Yung SDA si Camacho, Chukbok Hamnida. Nagkukuryan. Ano yun? Chukbok Hamnida. Hindi ko nga rin alam ano yung Chukbok Hamnida eh. Ang alam ko lang yung Hamnida eh. Pero yung Chukbok, hindi ko alam ano yung Chukbok yung sinasabi niya. Ay, gutom na yun, bro. Kasi shortcut yun sa Chokstogo. Chokstogo. Chicken Magnolia. Gutom na yun.
Okay, at yun po. At naway nag-enjoy po kayo doon. At ngayon is kita-kits po tayo ulit bukas ng umaga sa aking live sa YouTube channel ko dito, kung saan ating gawa ng part 2 yung ginawa ni Peter Pendon na binalugtot yung mismong referensyang ginamit niya na mula kay ChatGPT. Ito po si John Do Alabao, nang sasabi po sa inyo, paalam na po at bye-bye.